Vice President Sara Duterte was still a no-show at a rescheduled appointment with the NBI, and our mobile journalist Merrimon Reyes is on the ground. Merrimon, good afternoon. Ano na ba yung sitwasyon dyan at anong sinabi ng NBI ngayon na hindi na naman nakadalo itong si VP Sara? Yes, Pauline and Lord, we are expecting na sa susunod na 2 hanggang 3 linggo or by January next year, ilalabas na ng National Bureau of Investigation ang kanilang final report tungkol sa lahat ng may kinalaman dito sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Totoo, ngayong araw na ito ay hindi rin sumipot si VP Sara dito sa NBI. At ang nakita natin kanina ay ang kanyang abogado, legal counsel na si Attorney Paul Lim, na ang dala niya kanina ay isang letter kung saan nakalagay dito yung na hindi makakapunta itong ang si VP Sara. At the same time, nakalagay sa sulatin na ito na dinedenay ni VP Sara yung mga paratang sa kanya tungkol nga dito sa threats na kanyang binitiwan. Hindi rin makakapunta si VP Sara o hindi nakapunta si VP Sara kanina sa mga kadahilanan na may mga aktibidad pa raw siya na kailangang asikasuhin, tulad ng isang Thanksgiving party, kasama nga yung kawani ng media, yung pag-uwi niya daw sa Davao para sa paglibing ng kanyang tsuhin, at sa paliwanag ng kanyang legal counsel na pwede naman daw siyang hindi pumunta dito sa NBI. And nabanggit din dito sa sulat na itong si Secretary of Justice si Jesus Crispin Remulla at si Executive Secretary Lucas Bersamin ay alter ego daw ng Pangulo. Kaya sana raw maintindihan ng NBI yung kanyang desistance or kawalan ng interes sa pagpapakita o pagbibigay ng kanyang pahayag. According naman dito kay NBI Director Jaime Santiago, walang counter affidavit na nakakabit sa sulat na ito. Pero bukas ng NBI kung sakali na sa mga susunod daw na linggo ay magpresenta itong si Duterte kung may kakailanganin pa raw na impormasyon. Pero hindi na sila magsischedule ng isa pang araw. Unlike nung nangyari, November 29, supposedly haharap siya dito para sa hearing. Rescheduled to December 11 kasi late daw nalaman ni VP Sara na cancel yung House Committee hearing niya on the same day. So ngayon, ito na yung pagwawakas na paghihintay kay VP Sara. Pagpapatuloy ng NBI yung kanilang investigation base na sa mga ebidensya na kanilang nakalap. And by Friday, matatapos naman yung kanilang investigasyon, yung mga pinadalhan nila ng subpoena na kawani ng media at saka vloggers na kasama nga doon sa virtual press conference kasama itong si VP Sara Duterte. And around next year, January, ilalabas na nila yung kanilang final report. Balik sa inyo. Hindi ko alam kung nakarating sa mga NBI officials, yung statement kanina sa media conference, sa media briefing ni Vice President Sara, sinabi niya, she does not expect the NBI to be fair sa kanilang investigasyon. Oo, Merrimon, makiki-update lang din sana ako. Nag-grant ba ng NBI yung mga requests ni VP Sara? I remember last time, di ba, she was asking for a copy of the questions that will be asked to her. Ano yung latest doon? Yes, nung tinanong natin kanina si NBI Director Jaime Santiago kung yung dalawang request, which is number 1, a copy ng documents na nag-show nitong pinaka-investigation at the same time, kopya daw ng possible na questions na itatanong sa kanya. Ang sagot sa atin dito ni Director Santiago, ibinigay daw ito. Kaya pagdating dito sa pinaka-magiging proseso, everything will remain impartial. Yun yung sinabi kanina ni Santiago tungkol nga sa issue na ito. At ine-expect nga nila at sinasabi nila na sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, ay pag-uusapan daw nila at mabusisi nga aralin lahat ng impormasyon para pag lumabas sa report ay kumbaga wala nang butas pa na ke-questionin ang mga tao. May cheat sheet na, hindi pa rin nagpakita. Anyway, maraming salamat. Pwede ka pa yata humabol sa Mandaluyong, Merrimon Reyes.